Magnanakaw ka! Walang utang na loob. Umalingaw-ngaw ang matalim na sampal ni Mirevna sa gitna ng marangyang bulwagan. Habang ang madrasta niya ay suot ang diamanteng kwintas ng kanyang yumaong ina, si Leora ay nakadapa sa sahig, nakaposas at nanginginig. Ang pinakamasakit, tumalikod ang mismong ama niya at bumulong, "Kunin niyo na siya para matapos na ang gulo." Ngunit hindi nila alam, ang pagtalikod na ito ang gigising sa isang reynang matagal nang natutulog. Paano babangon ang isang anak mula sa sarili nitong abo? Hayaan mo siyang magpakakuba dyan sa library, Sabina. Diyan naman talaga siya nababagay. Sa dilim, naglilinis ng kalat nating mga tunay na arandya. Ang mga salitang iyon ay tumagos mula sa awang ng malaking pintuan na yari sa Nara. Sa loob ng madilim na silid, nakayuko si Leora. Puno ng kalyo at maliliit na sugat ang kanyang mga daliri, habang maingat na itinatali ang isang ginintuang laso sa kahon ng mamahaling souvenir. Ginagawa niya ang pabor na ito para sa anibersaryo ng kumpanya ng kanyang ama at para sa babaeng kapapaslang lamang sa kanyang dignidad gamit ang isang matalim na bulong. Nanigas ang mga balikat ni Leora. Isang mabigat at nakakasakal na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Tila isang kumpol ng tinik na pilit niyang nilulunok. Binitiwan niya ang laso nang hindi namamalayan. Namamanhid ang kanyang mga binti habang nakaupo sa malamig na sahig. Sa kanyang paningin, tila umiikot ang malalaking estante ng libro. Kinukulong siya sa isang hawla ng mga kasinungalingan kung saan siya ang palaging natatalo. Hanggang kailan niya kailangang bayaran ng isang utang na loob na hindi naman niya inutang? Sa labas ng library, isang masayang mundo ang nagdiriwang. Umaagos ang musika mula sa mga biolin, sumasayaw kasabay ng halakhakan ng mga mayayamang panauhin at kalansing ng mga basong may lamang mamahaling alak. Ngunit para kay Leora, ang bawat tawa ay parang karayom na ibinabaon sa kanyang balat. Ito ang kanyang bahay. Ito ang tahanan na itinayo ng kanyang namatay na inang si Celestina. Ngunit ngayon, siya ay isa na lamang anino, isang katulong na walang suweldo na itinatago sa likod ng mga pinto upang hindi makasira sa perpektong imahe ng bagong pamilya, Arandia. Bumukas ng marahas ang pintuan ng library. Pumasok si Sabina, ang anak ni Mirevna sa unang asawa. Napaatras si Leora nang makita ang suot ng kanyang kinakapatid. Isang marangyang pulang gown na gawa sa seda. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Leora. Pamilyar ang telang iyon. Pamilyar ang mga burda sa laylayan. Ito ang paboritong damit ng kanyang ina na matagal na niyang itinatago sa lumang baul. Ngayon ay pinutulan at binago upang bumagay sa mapang-akit na katawan ni Sabina. "Oh, hi stepsis! Ginulat ba kita?" Nakangising bati ni Sabina habang lumalapit. Sa kanang kamay nito ay may hawak na isang basong puno ng pulang alak. Inikot-ikot nito ang tingin sa mga nakasalansan. Nakahon ng souvenir na pinagpuyatan ni Leora ng 3 gabi. "Ang bagal mo naman. Hinihintay na ni Mommy itong mga giveaways para sa mga VIPs. "Tinatapos ko na," mahinang sagot ni Leora. Pinilit niyang ibaba ang kanyang paningin upang itago ang nagbabadyang luha ng pangungulila sa nakitang damit ng ina. Ngunit hindi pa nakukontento si Sabina sa kanyang panliliit. Umabante ito at sinadyang itabingi ang hawak na baso. Umapaw ang pulang alak, dumaloy na parang dugo, at bumagsak ng direkta sa mga puting kahon na balot ng sutla. Nasira ang perpektong gawa ni Leora. Namantsahan ang kanyang mga sakripisyo. "Oops, sorry not sorry sis," tumatawang sabi ni Sabina. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa boses. "Nadulas ang kamay ko. Pakilinis na lang, okay? And make it fast." Nakakahiya naman sa mga bisita natin kung amoy alak ang ibibigay natin sa kanila. Tumalikod si Sabina at lumabas ng silid. Iniwan si Leora na mag-isang nakatitig sa nasirang pinaghirapan. Walang lumabas na hikbi mula sa labi ni Leora. Sanay na siyang masaktan. Kumuha siya ng basahan
at tahimik na pinunasan ang nabasang lamesa. Habang naglilinis, ipinasok niya ang kanyang nanginginig na kamay sa bulsa ng kanyang lumang apron. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang magaspang na balat ng isang mumurahing relos. Hindi ito Rolex o Cartier na nakasanayang suotin ng kanyang ama. Binili niya ito mula sa 3 buwang pag-iipon ng kanyang kakarampot na allowance bilang isang library assistant sa bayan. Regalo sana niya ito para sa nakaraang Father's Day, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ibigay dahil palaging nakaharang si Mirevna. Hinaplos ni Leora ang malamig na salamin ng relos. Umaasa siya na baka ngayong gabi, baka sakali, masulyapan siya ng kanyang ama. Pakinggan siya at maramdaman niyang may pamilya pa siyang natitira. Hindi pa siya natatapos sa paglilinis nang muling may pumasok sa madilim na library. Si Branox, ang nakababatang kapatid ni Mirevna, at yuhin ni Sabina. Amoy matapang na alak at sigarilyo ang lalaki. May mapanlokong ngiti sa mga labi nito habang palihim na nagmamasid sa paligid ng kwarto. Leora Hija, malamig na ngunit nakakakilabot na tawag ni Branox. Nakita mo ba yung makapal na libro tungkol sa real estate law? Hinahanap kasi ng daddy mo. Naglakad si Leora patungo sa dulo ng estante upang hanapin ang hinihinging aklat. Sandali lang po, Tito Branox. Titingnan ko sa likod. Habang nakatalikod si Leora, mabilis na gumalaw si Branox. Lumapit siya sa tote bag ni Leora na nakalapag sa isang upuan. Mula sa loob ng kanyang coat, inilabas ni Branox ang isang mabigat, antigo at purong gintong pocket watch, ang pinakamahalagang pamana ng lolo ni Don Solferino na mahigpit na itinatago sa kahadiyero ng pamilya. Walang tunog niyang inihulog ang ninakaw na alahas sa loob ng bag ni Leora at mabilis na umatras. Wala po dito yung libro. Baka nasa opisina ni Papa. Inosenteng wika ni Leora nang humarap itong muli. Ah, ganun ba? Sige, salamat na lang. Mabilis na tugon ni Branox. Hindi maalis ang kakaibang kislap sa mga mata nito bago tuluyang lumabas ng silid. Nakahinga ng maluwag si Leora sa pag-alis ng lalaki. Inayos niya ang kanyang buhok at pinagpagan ang kanyang apron. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa upuan. Balak na sanang lumabas sa likod ng bahay upang umiwas sa ingay ng salo-salo. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas, marahas na itinulak ang pinto. Bumukas ito ng maluwang, nagpapasok sa nakakabulag na liwanag mula sa pasilyo. Bumulaga kay Leora ang 2 unipormadong pulis. Sa likuran nila ay si Mirevna, umiiyak at nagpupunas ng luha gamit ang isang panyo habang umaarte ng matinding pighati. Sa tabi nito ay si Branox, nakaturo ang daliri kay Leora, umaakto bilang isang matapang na saksi. Ayan mga officer, sigurado akong sa kanya ko nakitang itinago. Sigaw ni Branox, pilit na nilalakasan ang boses upang marinig ng mga bisitang nagsisimula ng magkumpulan sa labas ng library. Ano pong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Leora. Pilit na humahakbang paatras habang palapit ang mga pulis. Wala kang utang na loob, Leora. Humihikbing sigaw ni Mirevna. Pinakain kita, tinuring na parang sariling anak. Tapos pag nanakawan mo lang ang ama mo, yung kaisa-isang pamana ng lolo niya, ninakaw mo para ibenta? Bago pa man makapagsalita si Leora upang ipagtanggol ang sarili, hinablot ng isang pulis ang tote bag mula sa kanyang pagkakahawak. Walang pasabing binaligtad ng opisyal ang bag sa itaas ng isang maliit na lamesa. Nahulog ang mga lumang libro, ilang barya at isang notebook. At mula sa kailaliman ng bag, bumagsak ang isang mabigat na bagay. Gumulong ito sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang antigong gintong pocket watch ni Don Solferino. Natigilan si Leora. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Mirevna na ngayon ay may lihim at malademonyong ngiti sa likod ng panyong puti. Sa pagkakataong yon, tuluyang nahawi ang mga tao sa pintuan. Pumasok ang isang bulto ng lalaki,
si Don Solferino. Madilim ang mukha nito, tila isang ulap na nagbabadya ng malakas na unos. Tumingin ang kanyang ama sa gintong relos na nasa sahig at pagkatapos ay bumaling ang malamig nitong mga mata kay Leora. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Leora nang magtama ang kanilang mga paningin ng kanyang ama. Ang malalaking hakbang ni Don Solferino palapit sa kanya ay nagdadala ng isang naghihingalong pag-asa na baka sa pagkakataong ito, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagiging bulag at bingi, ay ipagtatanggol siya nito. Nanginginig ang mga binti, humakbang si Leora palapit sa haligi ng kanyang buhay. Mahigpit siyang kumapit sa manggas ng mamahaling Amerikana ng ama. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kalinga na ipinagkait sa kanya mula nang mamatay ang kanyang ina. Papa, maniwala po kayo sa akin. Basag at halos paos na bulong ni Leora, ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang pusong inosente. Hindi ko po kayang gawin iyan. Hindi ko kukunin ang pamana ni Lolo. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, mabilis na humakbang si Mirevna. Hinawakan ng madrasta ang kabilang braso ni Don Solferino. Isang banayad, ngunit mapanadyang haplos na nagsisilbing kadena sa isipan ng asawa. Anak, kung kailangan mo ng pera, sana sinabi mo na lang sa akin. Panimula ni Mirevna, ang boses ay sadyang pinalambing upang magmukhang biktima sa harap ng mga pulis at mga matang nakamasid mula sa pasilyo. Hindi yung magnanakaw ka sa sarili mong ama. Ibinigay namin ang lahat sa iyo. Pinalaki kita. Ganyan ba ang turo ng nanay mo bago siya mamatay? Ang maging isang gahaman? Isang matalim na hapdi ang sumugod sa dibdib ni Leora nang marinig ang paglapastangan sa alaala ng kanyang ina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi kailanman naging maramot o magnanakaw si Celestina, ngunit ang takot ay bumalot sa kanyang lalamunan. Mula sa likuran ng mga nagkukumpulang bisita, sumingit ang nanginginig na figura ng matandang katulong na si Manang Dalisay. Puno ng luha ang mga mata nito habang sinusubukang lumapit kay Leora. Senyor Solferino, maawa po kayo kay Leora. Kilala ko po ang batang iyan. Malinis ang kanyang budhi. Hindi pa natatapos sa pagsasalita ang matanda. Isang marahas na tulak mula kay Sabina ang nagpabagsak kay Manang Dalisay sa sahig. Tumama ang balikat ng matanda sa matigas na kahoy, sinundan ng mahinang daing ng sakit. Walang sino man sa mga bisita ang tumulong. Nakangisi lamang si Sabina habang pinapagpag ang kanyang mga kamay na tila ba nandidiri sa pagkakadikit sa damit ng katulong. Huwag kang makialam dito, matanda. Pulis na ang bahala sa magnanakaw na yan. Muling ibinaling ni Leora ang kanyang paningin sa kanyang ama. Ito na ang huling sandali. Ito na ang huling pag-asa. Kung magsasalita lamang si Don Solferino, kung gagamitin lamang nito ang kanyang kapangyarihan bilang haligi ng tahanan, matatapos ang kahibangang ito. Hinigpitan ni Leora ang pagkapit sa braso ng ama, ngunit dahan-dahan, sa ilalim ng mga matang mapanghusga ng lipunan, inangat ni Don Solferino ang kanyang kamay. Isa-isang tinanggal ng ama ang nanginginig na mga daliri ng kanyang anak mula sa kanyang Amerikana. Ang bawat daliring naaalis ay tila paghugot sa natitirang hininga ni Leora. Umiwas ng tingin si Don Solferino. Hindi niya kayang titigan ang mga mata ng anak na kamukhang kamukha ng una niyang asawa. Tumingin siya kay Mirevna at pagkatapos ay bumulong ng mga salitang nagpaguho sa buong pagkatao ni Leora. Pasensya ka na anak. Utos ito ng madrasta mo. Ayokong masira ang pamilya natin. Ayokong mapaya tayo sa mga bisita. Sa mga katagang iyon, napatid ang huling pisi na nagdurugtong kay Leora sa pamilya Arandia. Ang lalaking tiningala niya. Ang amang pilit niyang pinagsisilbihan upang muling mahalin ay mas pinili ang huwad na kapayapaan at ang matatalim na dila ng lipunan kaysa sa sariling laman at dugo. Namatay ang lahat ng emosyon sa mga mata ni Leora. Wala ng luha, wala ng galit. Tanging nakakabinging kamanhiran ang naiwan.
Lumapit ang mga pulis at hinawakan ang kanyang mga braso. Inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang paglapat ng bakal na posas sa kanyang mga pulso ay nagdala ng lamig na tila yelo. Tuluyang kinulong ang kanyang kalayaan. Hindi na siya pumalag. Tahimik siyang naglakad palabas. Ang ulo ay nakayuko. Bit-bit ang pasaning hindi naman sa kanya. Sa kanyang paghakbang palabas ng library, nadulas mula sa malalim na bulsa ng kanyang apron ang maliit na kahon na naglalaman ng mumurahing relos. Ang panregalo sana niya para sa ama na binili mula sa barya-baryang naipon. Gumulong ito sa sahig habang abala ang lahat sa panunood. Sa pag-alis ng kriminal ng pamilya, hindi sinasadyang naapakan ni Sabina ang relos. Ang salamin na naging proteksyon nito ay nadurog sa ilalim ng matulis na takong ng sapatos ng dalaga, kasabay ng pagkawasak ng pagmamahal ni Leora para sa taong tinawag niyang ama. Bago tuluyang makalabas ng malaking pintuan ang mga pulis kasama si Leora, lumingon siya ng bahagya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang pamilyar na anino ng kanyang ama na bahagyang nakayuko papunta sa tainga ni Mirevna. May ibinulong si Don Solferino na nagpangiti ng palihim sa madrasta, isang ngiti ng tagumpay at kasakiman. Hindi marinig ni Leora ang mga salita, ngunit alam niyang anumang usapan ang mayroon sila, iyon ang huling kuko sa kabaong ng kanyang pag-asa. Inilabas si Leora sa malamig na gabi kung saan nagsisimula na ng bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikiramay ang kalangitan sa kaluluwa niyang ninakaw. Ipinasok siya sa loob ng sasakyan ng mga pulis. Nang sumara ang pinto ng patrol car, naiwan siyang nakatitig sa kawalan mula sa malabong bintana na patuloy na hinahagupit ng tubig. Tuluyan na siyang itinapon. At habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa nag-iisang tahanan na kinagisnan niya, tanging ang di maikakailang lamig ng posas sa kanyang pulso ang nagsilbing paalala na mula sa gabing iyon, mag-isa na siyang haharap sa malupit na mundo. Ang bawat paghinga ni Leora ay may kasamang amoy ng kalawang, pawis at matinding desperasyon. Malamig ang sementong inuupuan niya, isang uri ng lamig na nanunuot hindi lamang sa kanyang mga buto, kundi maging sa kanyang kaluluwa. Sa paligid, mararamdaman ang mga matalim na titig ng mga kapwa niya preso, mga matang sanay sa dahas, mga tingin na tila naghihintay ng pagkakataong lapain ang sinumang magpapakita ng kahinaan. Ngunit hindi na kailangang magpakita ng kahinaan ni Leora dahil ang buong pagkatao niya ay matagal nang nadurog bago pa man siya makarating sa impyernong ito. Isang babaeng preso na may matipunong pangangatawan at peklat sa leeg ang lumapit sa kanya. Walang pag-aatubiling hinablot nito ang manipis na jacket na huling pananggalang sana ni Leora laban sa nakakapasong lamig ng gabi. Inaasahan ng preso na sisigaw o lalaban ang baguhan, ngunit nanatiling nakatitig sa kawalan si Leora. Hindi siya kumibo, hindi niya ininda ang pagkawala ng piraso ng damit dahil mas matindi ang pagkawala ng kaisa-isang lalaking inasahan niyang magpoprotekta sa kanya. Kung ang sarili niyang ama ay kinaya siyang itapon sa mga buwitre, ano pa ang halaga ng isang lumang jacket? Nakuha ang atensyon ng lahat ng maglakad sa pasilyo ang isang matandang gwardya. Inihahampas ang hawak na batuta sa mga rehas na bakal ng selda bilang babala. Siya si Nanay Charing. May kasungitan ang pagkakasalubong ng mga kilay nito at pinatigas na ng panahon ang kanyang mukha. Pinagsabihan ni Nanay Charing ang presong kumuha ng jacket. Inuutusang bumalik sa pwesto kung ayaw nitong madagdagan ang parusa. Pagkatapos ay bumaling ang matandang gwardya kay Leora. Nakita niya ang dalagang nakasiksik sa sulok, nakayuko at nanginginig na tila unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Huwag kang magpakain sa takot, matigas ngunit may bahid ang pag-aalala na sabi ni Nanay Charing. Walang senyorita dito. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng pag-iisip, hindi ka tatagal sa lugar na to. Kailangan mong matutong lumaban. Umalis ang gwardya at kasabay nito ay ang pagpatay ng pangunahing ilaw sa selda. Hudyat ng oras ng pagtulog.
Nagsimulang humiga ang mga preso sa manipis at maruming mga karton sa sahig. Nang tuluyan ng mabalot ng dilimang paligid at tanging ang mabibigat na paghinga na lamang ng mga nakatulog ang maririnig, doon lamang bumigay si Leora. Mahigpit niyang niyakap ang sariling mga tuhod habang pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang malasahan ang dugo. Desperadong ayaw marinig ng iba ang kanyang pag-iyak. Ngunit sa kabila ng lahat, tahimik pa ring pumatak ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim. Sa sandaling iyon, ang tanging hinahanap ng kanyang sugatang puso ay ang yakap ng kanyang inang si Celestina. Kung buhay lamang ito, hindi sana niya kailangang pasanin nang mag-isa ang ganoong klase ng sakit. Hindi siya hahayaang mabulok sa ganitong kalagayan. Kung buhay lamang ito, may magtatanggol sa kanya, ngunit mag-isa na lang siya, mag-isa sa gitna ng kadiliman at kawalan ng hustisya. Gamit ang nanginginig na hintuturo, iginuhit niya ang hugis ng isang bulaklak ng kamuning sa maalikabok na lapag. Ito ang bulaklak na palaging itinatanim ng kanyang ina sa hardin ng kanilang mansyon. Sa tuwing tinitingnan niya ang simpleng guhit na yon, tila nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ina na bumubulong sa kanyang huwag sumuko. Sa maliit at maruming espasyong ito, nakahanap siya ng pansamantalang kanlungan mula sa alaala ng isang hardin na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit hindi niya alam, habang siya ay umiiyak at nakatitig sa ginuhit na bulaklak sa hindi kalayuan, sa pinakamadilim na sulok ng selda ay may isang pares ng mga matang tahimik na nagmamasid sa kanya. Isang babaeng preso na may malamig, ngunit mapanuring tingin ang kanina pa nakabantay sa bawat galaw ni Leora, naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang nakayuko si Leora at nakatitig lamang sa malamig na sahig, hindi niya namalayang may isang presong maton na tahimik na tumayo mula sa dilim ng selda. Dahan-dahang humaba ang malaking anino nito sa pader habang palapit ng palapit sa kanya. Sa likuran niya, nakaamba na ang isang kamay na malinaw na may balak manakit. Bago pa man dumapo ang marahas na kamay sa likuran ni Leora, isang mahigpit na pagkakahawak ang pumigil sa nagbabadyang panganib. Sa kabila ng dilim, lumitaw ang babaeng kanina, panagmamasid, si Calista. Isang malamig at nakakamatay na sulyap lamang mula sa kanya ang nagpaurong sa presong maton pabalik sa anino. Hindi nagsalita si Calista, ngunit ang matapang niyang presensya ay naging isang tahimik na kalasag na pumrotekta kay Leora hanggang sa sumapit ang umaga. Kinaumagahan, umalingaw-ngaw ang tawag ng gwardya. May bisita raw si Leora. Isang mabilis na pagtibok ang naramdaman sa kanyang dibdib. Umaasa ang kanyang musmos na puso na baka natauhan na ang kanyang ama. Baka sinusundo na siya ni Don Solferino upang humingi ng tawad at iuwi siya sa kanilang tahanan. Pinilit niyang ayusin ang kanyang magulong buhok at pinunasan ang dumi sa kanyang mukha bago naglakad patungo sa visiting area. Ngunit nang bumukas ang pinto ng silid, gumuho ang kanyang huling inaasahan. Walang Solferino na naghihintay. Sa halip, nakaupo sa maduming silyang plastik si Mirevna. Suot ng madrasta ang isang mamahaling puting damit at kumikinang na mga alahas. Isang perpektong larawan ng yaman na tila nang iinsulto sa malagim na kalagayan ni Leora. Nang makita si Leora na papalapit, mabilis na inilabas ni Mirevna ang isang maliit na bote mula sa kanyang designer na bag. Walang pakialam na nag-spray ang madrasta ng matapang at mamahaling pabango sa paligid at sa mismong sarili, tahasang pinapakita ang kanyang matinding pandidiri sa amoy ng kulungan at sa mismong amoy ng dalaga. Tingnan mo nga naman ang sarili mo, Leora. Look at you. You are a complete mess. Panimula ni Mirevna, ang boses ay puno ng panghahamak habang pinagmamasdan ang nanginginig na katawan ng kinakapatid. Inilapag nito ang isang malinis na pilyego ng papel sa ibabaw ng gasgas na mesa. Isang bolpen ang inilagay niya sa ibabaw nito. Pirmahan mo yan. Pleading guilty document yan.
Aaminin mo sa korte na nagnakaw ka dahil nalulong ka sa bisyo, na nagrebelde ka dahil naiinggit ka kay Sabina. Kapag ginawa mo yan, kakausapin ko ang abogado mo na tulungan kang mapababa ang sentensya mo. Napaatras si Leora, puno ng pagtataka at sakit ang mga mata. Bakit ko aaminin ang isang bagay na hindi ko naman ginawa? Alam mong wala akong kinuha. Tumawa ng pagak si Mirevna, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Leora. Inilalabas ang lason na matagal na niyang ginagamit upang kontrolin ang dalaga. Huwag ka nang magmalinis, Leora. Napakalaki ng utang na loob mo sa akin. Pinakain kita at pinatira sa bahay na yon kahit wala kang silbi. Ako ang nagpuno sa pagkukulang ng nanay mong iresponsable. Ako ang nag-alaga sa daddy mo habang ikaw ay pabigat lang. At ito ang igaganti mo. Ang ipahiya kami sa harap ng lipunan. Bumigat ang paghinga ni Leora. Ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang katiting na pagpapahalaga sa sarili. Kung hindi mo ito pipirmahan, titiyakin kong mabubulok ka rito. Mariing banta ni Mirevna. Ang mga mata ay nanlilisik. Tuluyan ka ng itatakwil at kakalimutan ng tatay mo. Gusto mo ba yon? Napandirihan ka ng kaisa-isang taong gusto mong mag-aruga sa'yo? Sign the paper, Leora. At baka sakaling dalawin ka pa ng daddy mo bago siya mamatay. Ang psychological na pang-aabuso ay mabilis na gumapang sa sistema ni Leora. Ang takot na tuluyang mawalan ng ama ay masyadong mabigat para sa isang pusong sanay sa pagpapakatanga. Sanay siyang sumunod. Sanay siyang yumuko para lamang sa kakarampot na atensyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang malamig na bolpen. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang unti-unti niyang inilalapit ang dulo ng tinta sa ibabaw ng papel kung saan nakasulat ang pangalan niya. Nakangisi na si Mirevna, nagdiriwang sa kanyang madilim na tagumpay. Ngunit bago pa man magdikit ang bolpen at ang papel, isang mabilis na kamay ang marahas na humablot sa dokumento. Si Calista, na nakadestino palang maglinis sa visiting area ng araw na yon, ay walang alinlangang pinunit ang manipis na papel sa mismong harapan ni Mirevna. Walang kakurap-kurap ang bilugang mata ng preso habang sinisira ang kontrata ng kasinungalingan. Anong ginagawa mong hampas lupa ka? Guards! Matinis na sigaw ni Mirevna habang gulat na napatayo. Tumayo ng tuwid si Calista. Hindi natinag sa panlalaki ng mata ng madrasta. Kalmadong inilapag ni Calista ang kanyang hawak na basahan. Tinitigan niya ng malalim at puno ng puot ang naguguluhang si Mirevna. Kilala ko kung paano gumalaw ang mga Salcedo. Malamig at mabigat na wika ni Calista. Sa isang iglap, nawala ang kulay sa mukha ni Mirevna. Nanlaki ang kanyang mga mata habang napako ang tingin sa peklat sa leeg ng presong nasa kanyang harapan. Bumitaw ang mga daliri ni Calista at isa-isang nagunahang bumagsak sa sahig ang mga punit-punit na piraso ng papel. Sa ilalim ng tirik na araw, sa malawak na patio ng kulungan, ang hangin ay mainit at tila sumasakal. Nakaupo si Leora sa isang sulok. Ang isip ay lumilipad pa rin sa mga punit na papel na naiwan sa visiting area. Sa tabi niya ay si Calista, tahimik na nakasandal sa magaspang na pader habang pinagmamasdan ang ibang mga presong naglalakad sa paligid. Kapag pinirmahan mo iyon, hindi lang kalayaan mo ang isusuko mo, Leora. Pati kaluluwa mo inaangkin na nila. Panimula ni Calista. Ang boses ay seryoso at may diin ng isang taong nakabisado na ang batas ng mga mayayaman at mapangabuso. Dati akong paralegal. Nakita ko na kung paano nila sirain ang mga inosente. Gagamitin nila ang pag-amin mo para patunayan sa mundo na sila ang tama at ikaw ang marumi. Buong buhay mong bitbit ang kasiraang yon, habang sila ay patuloy na nagpapakasarap sa yaman na ninakaw nila sa iyo. Napayuko si Leora. Patuloy na nagtatalo ang kanyang isip. Ang boses ni Mirevna ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ipinapaalala ang utang na loob
na kailanman ay hindi niya mababayaran. Ang kanilang pag-uusap ay naputol sa mabigat na yabag ng mga bota na papalapit sa kanilang kinaroonan. Si Nanay Charing, bit-bit ang kanyang pang-inspeksyong batuta, ay tumigil sa mismong harapan ni Leora. Pinagmasdan ng matandang gwardya ang panginginig ng mga balikat ng dalaga at ang mugtong mga mata nito. Sa halip na kaawaan, isang matigas na tinig ang namutawi sa mga labi ng gwardya. Hanggang kailan ka magpapakabiktima, babae? Gusto mo bang maawa kami sa'yo habang ikaw mismo ay walang awa sa sarili mo? Paggalit na wika ni Nanay Charing, inilapit nito ang kanyang mukha upang masiguro na bawat salita ay tatanim sa isip ni Leora. Makinig ka sa akin. Noong bata pa ako, may sakit ang kaisa-isa kong anak na babae. Nagmakaawa ako, lumuhod, at nagpaalipin sa mga amo kong mayayaman para lang pautangin ako ng pampagamot. Nangako silang tutulong kapalit ng aking pagiging sunod-sunuran. Pinagsilbihan ko sila araw at gabi. Ngunit nang kailangan ko na ang tulong nila, pinagtabuyan nila ako. Namatay ang anak ko dahil nagtiwala ako sa mga taong ang tingin sa atin ay basahan. Nagangat ng paningin si Leora. Nakita niya ang isang kislap ng lumang sakit na nagkukubli sa mga matapang na mata ng matandang gwardya. Hindi nabubusog ang mga asong ulol kahit ibigay mo ang dugo mo, Leora. Madiing patuloy ni Nanay Charing, ang bawat pantig ay tila martilyong dumudurog sa maling paniniwala ng dalaga. Ang utang na loob na isinusumbat nila sa iyo ay hindi pagmamahal. Ito ay kadena. Kung patuloy kang yuyuko, tuluyan kanilang aapakan hanggang sa wala na silang matapakan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, mabilis na iginala ni Nanay Charing ang kanyang paningin sa paligid upang siguraduhing walang nakatingin. Sa isang mabilis na galaw, palihim siyang nag-abot ng isang bagay na nakabalot sa manipis na tissue. Inilagay ito sa palad ni Leora at mabilis na naglakad papalayo na tila walang nangyari. Ibinaba ni Leora ang kanyang paningin sa kanyang kamay. Isa itong mainit na pandesal mula sa personal na rasyon ng matandang gwardya. Sa loob ng matagal na panahon, narito siya sa impyerno, napapaligiran ng mga kriminal. Ngunit dito niya naramdaman ang tunay na pagkalinga na ipinagkait sa kanya ng sarili niyang pamilya. Dahan-dahan niyang kinagat ang tinapay. Ang lasa nito ay umabot sa kanyang kaluluwa. Tumingala si Leora sa asul na kalangitan na hinaharangan ng mga kawad na may tinik. Pumasok sa kanyang isip ang mukha ni Don Solferino, ang pagpiksi nito sa kanyang kamay, ang pagtalikod nito upang paboran si Mirevna. Nabasag ang ilusyon. Ang lalaking hinihintay niyang magligtas sa kanya ay siya mismong nagtali sa kanya sa poste upang sunugin. Mula sa kanyang kinauupuan, palihim na inabutan din siya ni Calista ng isang maliit na bagay na nakabalot sa lumang pahina ng dyaryo. Tumango lamang ang kapwa preso at umalis upang magpatuloy sa paglilinis. Tumayo si Leora. Ipinagpag niya ang dumi sa kanyang uniforme. Pinahid niya ng likod ng kanyang kamay ang huling luha na tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay isilang, naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib dahil pinutol na niya ang pag-asang mahalin ng mga taong walang kakayahang magmahal. Naglakad siya patungo sa isang tahimik na sulok ng patio. Dahan-dahan niyang binuksan ang balot ng lumang dyaryo. Sa loob nito ay isang maliit at basag na piraso ng salamin. Iniangat niya ito upang tingnan ang kanyang refleksyon. Sa basag na salamin, hindi na niya nakita ang mahinang anak na laging nag-aasam ng kalinga. Ang babaeng nakatitig sa kanya pabalik ay may malamig at matalim na paningin. Nakatikom ang mga labi at may nanlilisik na determinasyon sa likod ng mga matang pagod. Bumulong siya ng isang matibay na pangako sa hangin. Isang pangako na kailanman hindi na siya luluhod sa harap ng mga arandya. Malayo sa malamig na rehas ng kulungan, ang hangin sa loob ng Arandya Mansion ay puno ng laso ng pagmamalaki. Sa kwarto na dating naging kaisa-isang taguan ni Leora,
Pilit na binubura ni Sabina ang anumang bakas ng kinakapatid. Walang pakundangan niyang inihagis ang mga lumang libro ni Leora mula sa estante. Ang mga pahinang pinag-ingatan ng dalaga sa loob ng maraming taon ay walang awang nagkalat sa sahig, tila mga patay na dahong tinatapakan ng isang palalong reyna. Ipasunog niyo ang mga basurang ito, matinis na utos ni Sabina sa dalawang bagong katulong habang pinagmamasdan ang kanyang bagong naangking teritoryo. Hindi ko kailangan ang amoy ng isang kriminal sa loob ng pamamahay na ito. Nang lumabas si Sabina, tahimik na pumasok si Manang Dalisay, dala ang mga gamit panlinis. Sa bawat pagtapak niya sa mga nagkalat na papel, naramdaman niya ang bigat ng kawalang katarungan. Yumuko ang matandang katulong upang pulutin ang mga naiwang gamit. Sa ilalim ng isang makapal na diksyonaryo, napansin niya ang isang nakatuping litrato. Nang buksan niya ito, bumungad ang nakangiting mukha ng yumaong si Celestina, yakap-yakap ang maliit pang si Leora. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Dalisay. Dahan-dahan niyang inilapit ang litrato sa kanyang mga labi at idinampi ang isang magalang na halik sa imahe ng kanyang dating senyora. Tumulo ang mainit na luha mula sa kanyang mga kulubot na mata. Humingi siya ng tawad sa hangin, isang pagsisisi sa mahabang panahon ng kanyang pagiging duwag at pananahimik habang pinahihirapan ang anak ng taong nag-ahon sa kanya sa hirap. Ngunit nang itago niya ang litrato sa malalim na bulsa ng kanyang uniforme, pinalitan ng paninindigan ang kanyang takot. Oras na para lumaban. Pagsapit ng madaling araw, nang tulog na ang lahat ng mapang-abuso sa loob ng malaking mansyon, palihim na lumabas si Manang Dalisay patungo sa likod bahay. Ang tanging ilaw niya ay ang liwanag ng buwan na pilit sumisingit sa makakapal na ulap. Bit-bit ang isang mabigat na pala. Nagtungo siya sa pinakadulo ng hardin kung saan nakatayo ang malilim na puno ng kamuning. Ang paboritong puno ni Celestina na araw-araw dinidiligan at kinakausap ni Leora. Lumuhod ang matanda sa basang lupa. Sa tulong ng kanyang nanginginig ngunit determinadong mga braso, nagsimula siyang maghukay. Ang patuloy na paghiwa ng metal na pala sa matigas na lupa ay lumikha ng isang maindayog na tunog ng paghihirap at pag-asa. Bawat kumpas ay may kasamang panalangin na hindi siya mahuli, na umabot sa tamang lalim bago sumikat ang araw. Pinagpawisan ng malapot ang matanda, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa tumama ang dulo ng pala sa isang matigas na bagay. Isang lumang bakal na kahon na nababalot ng kalawang at putik. Dali-dali niya itong iniahon. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib, hindi ininda ang dumi na kumapit sa kanyang damit. Ngunit bago pa man siya makatayo, isang malaking anino ang humarang sa liwanag ng buwan. Napaatras si Manang Dalisay. Nanlaki ang mga mata sa matinding takot. Handa na sanang magmakaawa. Si Timo ang tahimik na hardinero ng pamilya. Nakatayo ang lalaki habang nakatingin sa nahukay na kahon. Sa halip na sumigaw upang tumawag ng gwardya, dahan-dahang kinuha ni Timo ang pala mula sa nanginginig na kamay ng matanda. Walang salitang lumabas sa bibig ng hardinero. Tumango lamang siya ng malalim. Mabilis na ibinalik ang lupa upang tabunan ng hukay at ininguso ang direksyon ng maliit na gate sa likuran na sadyang iniwan niyang bukas para sa pagtakas nito. Isang tahimik na alyansa ng mga alipin laban sa kanilang malulupit na amo. Dali-daling naglakad si Manang Dalisay. Palabas ng subdivision, yakap-yakap ang kahon na binalot niya sa isang lumang tuwalya. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay tila humahabol sa kanyang mga hakbang. Habang binabagtas niya ang madilim na kalsada patungo sa sakayan, isang pamilyar na sasakyan ang biglang dumaan mula sa kabilang direksyon. Ang itim na kotse ni Branox, bumagal ang pag-andar ng sasakyan. Bumaba ng kaunti ang tinted na bintana. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Manang Dalisay habang pilit na inililihis ang muka at binibilisan ang paglalakad. Napansin kaya ng mapanuring mata ng tiyuhin ang pamilyar na bulto ng matandang katulong sa gitna ng gabi?
Walang tigil na naglakad ang matanda hanggang sa marating niya ang isang lumang gusali sa kabilang bayan. Huminto siya sa tapat ng isang pintuang gawa sa kahoy na may malabong ilaw sa itaas. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok ng 3 beses. Ang tunog ng pag-ikot ng seradura ay namayani sa tahimik na pasilyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula sa siwang, bumungad ang kulubot at matapang na mukha ni Attorney Ovidio, ang lumang abogado ng yumaong senyora. Napatingin ang abogado sa kahong hawak ng giniginaw na katulong at sa ibabaw nito ay ang nanginginig na daliri ni Manang Dalisay na mahigpit na nakahawak sa isang matanda at kalawanging susi. Mabigat ang naging paghinga ni Attorney Ovidio nang ipatong niya ang kalawanging kahon sa ibabaw ng kanyang malapad na mesa. Sa ilalim ng madilaw at aandap-andap na ilaw ng kanyang opisina, dahan-dahang ipinasok ni Manang Dalisay ang matandang susi sa butas ng kandado. Ang pag-ikot ng metal ay nagdala ng isang pigil na puwersa, tila nagbubukas hindi lamang ng isang lalagyan, kundi ng isang mahabang kabanata ng mga kasinungalingang matagal nang ibinaon sa limot. Nang maiangat ang takip ng kahon, bumungad ang samyo ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ng kamuning. Sa loob nito ay nakasalansa ng mga orihinal na titulo ng lupa, mga bank statements na nakapangalan sa isang nakatagong account, isang itim na pendrive, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang tunay na trust fund document ni Celestina Arandia. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Dalisay nang haplusin niya ang ibabaw ng makapal na dokumento. Sa gilid nito ay may nakadikit na isang maliit na papel na naglalaman ng pamilyar na sulat kamay ng kanyang yumaong senyora. Maluha-luha niyang binasa ang nakasulat. Para sa paglipad ng aking ibon, isang paalala na mula pa noon, alam na ni Celestina na darating ang araw na kukulungin ng mga buwitre ang kanyang kaisa-isang anak at naghanda siya ng mga pakpak upang tulungan itong makalaya. Kinuha ni Attorney Ovidio ang dokumento. Inayos niya ang kanyang salamin habang maingat na binabasa ang bawat pahina na masinop na inihanda niya at ng senyora bago ito binawian ng buhay. Tumingala ang abogado, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang halong pagkamangha at matinding determinasyon. Napakatalino talaga ni Senyora Celestina. Panimula ng abogado, ang boses ay nagdadala ng matinding paggalang. Sa mata ng publiko at ng batas, si Don Solferino ang tagapamahala ng buong Arandia Holdings, ngunit iyon ay isang malaking ilusyon na ginawa ng iyong senyora upang protektahan ang kumpanya. Kumunot ang noo ni Manang Dalisay. Pilit na inuunawa ang sinasabi ng matanda. Ipinaliwanag ni Attorney Ovidio na ang lahat ng yaman mula sa mansyon hanggang sa huling sentimo ng negosyo ay pag-aari ng isang trust fund na nakapangalan lamang kay Leora. Si Solferino ay isa lamang pansamantalang katiwala. Ngunit ang pinakamabigat na sandata na itinago ni Celestina ay nasa huling pahina ng dokumento. Itinuro ng abogado ang isang partikular na talata. Ito ang Red Alert Clause. Nakasaad dito na sakaling bawiin ang kalayaan ni Leora o dumanas siya ng anumang pisikal o emosyonal na pang-aabuso mula sa kanyang pamilya, automatikong matatanggalan ng kapangyarihan ang tagapamahala. Napahawak si Manang Dalisay sa kanyang dibdib ng tuluyang malinawan. Ang mismong kasamaan ng mga Salcedo ang naging sarili nilang bitag. Ang pagpapakulong ni Mirevna kay Leora, ang paglalagay ng posas sa mga inosenteng kamay ng dalaga, ang tahasang pang-aabuso na ginawa nila at pinabayaan ng sariling ama. Ito ang mismong susi na nag-activate sa sumpa. Sa kagustuhan ni Mirevna na tuluyang burahin si Leora, siya pa mismo ang nagtanggal sa kapangyarihan ng kanyang asawa at naglipat ng buong imperyo sa mga kamay ng batang pilit niyang tinatapakan. Isang halakhak ng paglaya na may kasamang malalakas na hikbi ang kumawala sa mga labi ni Manang Dalisay. Napaluhod ang matanda sa sahig
nagpapasalamat sa kalangitan. Ang hustisyang inakala niyang namatay kasama ni Celestina ay nananatili palang buhay, tahimik na naghihintay ng tamang panahon upang sumibol. Itinabi ni Attorney Ovidio ang dokumento at maingat na kinuha ang maliit na itim na pendrive mula sa kahon. Tinitigan niya ito ng malalim. Ano kaya ang huling mensahe na iniwan ng senyora sa loob ng maliit na bagay na ito na kailangang iparating sa buong pamilya? Ano man ang laman nito, alam ng abogado na ito ang magiging huling pako sa kabaong ng mga naghari-harian. Tumayo ng tuwid ang abogado at inayos ang kwelyo ng kanyang polo. Panahon na upang bawiin ang ninakaw na buhay ni Leora. Panahon na para magbayad ang mga demonyo. Biglang binasag ng malakas na pag-ilaw at pag-vibrate ng telepono. Sa ibabaw ng mesa ang katahimikan ng silid. Bumaling ang paningin ni Attorney Ovidio sa screen. Lumitaw ang pangalan ni Mirevna Salcedo. Sinagot niya ang tawag nang walang pag-aatubili. Inilalapit ang telepono sa kanyang tainga. Attorney Ovidio. Malamig at may bahid ng pagbabanta ang boses ng madrasta mula sa kabilang linya. Nabalitaan kong sinusubukan mong ilabas ang kriminal na si Leora. Subukan mong makialam. At sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay babawiin ng asawa ko ang lisensya mo at ipapasara ang maliit mong opisina. Hindi na wala ang kalmado at formal na tindig ng matandang abogado. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa mga orihinal na titulo ng arandia. Sige po, Senyora Mirevna, gawin ninyo kung ano ang sa tingin ninyo ay tama. Mahinahong sagot nito. At kalmadong ibinaba ang tawag. Naiwan ang isang mahaba at putol na linya na tila nagbabadya ng parating na bagyo. Isang walang katapusang pag-alingaw-ngaw ng kawalan bago ang ganap na pagkawasak ng mga kalaban. Isang araw bago ang itinakdang huling pagdinig sa korte, ang kabuuan ng Aranja Mansion ay tila naghahanda para sa isang malaking kapistahan. Sa harap ng malapad at kumikinang na salamin sa kanyang marangyang kwarto, maingat na nagpapahid ng mapulang lipstick si Mirevna. May ngiti ng ganap na tagumpay sa kanyang mga labi. Nag-aayos siya upang salubungin ang kanyang mga matapobreng amigas para sa isang salo-salo sa sala. Ito ang araw na ipagdiriwang niya ang tuluyang pagkawala ng tanging tinik sa kanyang lalamunan. Para kay Mirevna, ang pananahimik ni Leora sa loob ng kulungan ay katumbas ng pagsuko, isang senyales na tuluyan na niyang naangkin ang trono ng pamilya at ang lahat ng yamang kalakip nito. Ngunit habang nagpapakasaya ang mga mapang-abuso sa loob ng palasyo ng mga kasinungalingan, isang mabigat na bakal na pinto ang dahan-dahang binuksan sa kabilang dulo ng lungsod. Sa loob ng madilim na selda, inihayag ng gwardya ang isang balita na tila bumiyak sa malamig na rehas na nakapaligid kay Leora. Nakapaglagak ng piyansa si Attorney Ovidio gamit ang kanyang sariling ipon. Malaya na siya. Walang bakas ng gulat o tuwa sa mukha ni Leora. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa manipis na karton na naging higaan niya sa mga nakalipas na araw. Hinarap niya ang dalawang babaeng naging tunay niyang pamilya sa loob ng impyernong ito. Walang nangyaring iyakan, walang madramang paghagulgol. Tanging isang mahigpit, mainit, at puno ng pasasalamat na yakap ang ibinigay niya kina Calista at Nanay Charing. Ang mga braso ng mga estrangherong ito ang bumuo muli sa kanyang nadurog na pagkatao. Hinaplos ng matandang gwardya ang magulong buhok ni Leora. Ang mga mata nito ay nagpapahiwatig ng isang matibay na utos. Huwag kang lilingon pabalik, Leora. Diretsuhin mo ang lakad mo at huwag mo nang hahayaan na mapayuko ka nilang muli. Tumango si Leora. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong uri ng tapang. Pagsapit niya sa labas ng malaking gate ng presinto, sinalubong siya ng sariwang hangin. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang kalayaan na pilit ipinagkait sa kanya. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, iba na ang Leora na nakatayo. Patay na ang dalagang handang magpaalipin
para sa katiting na pagmamahal. Ang humalili sa kanya ay isang babaeng natutong yakapin ang sariling halaga at karapatan. Habang nililipad ng hangin ang kanyang buhok, itinaas niya ang kanyang mga kamay. Hinubad niya ang isang luma at kupas na panalis sa buhok. Nabigay pa noon ni Mirevna isang mumurahing bagay na ibinigay sa kanya bilang tira-tira ng atensyon na matagal niyang pinahalagahan bilang utang na loob. Tinitigan niya ito ng ilang sandali bago dahan-dahang binitiwan. Hinayaan niyang tangayin ito ng malakas na ihip ng hangin hanggang sa tuluyan itong bumagsak at lamunin ng maruming putik sa gilid ng kalsada. Kasama ng paglubog ng panali ay ang tuluyang paglubog ng lahat ng kanyang kahinaan. Sa kabilang dako ng lungsod, habang nag-iinuman ng tsa ang mga babae sa mansyon, isang katanungan ang nagsisimulang gumambala sa mga tauhan ng Aranja Holdings. Nasaan si Don Solferino? Mula pa kaninang umaga ay hindi siya makita sa kanyang kwarto at hindi rin siya sumasagot sa anumang tawag ng kanyang mga empleyado sa opisina. Ang haligi ng tahanan na laging nag-aalala sa kanyang imahe ay bigla na lamang naglaho na parang bula sa mismong araw na inakala nilang tapos na ang gulo. Nabalik ang diwa ni Leora nang huminto sa kanyang harapan ang isang pamilyar at lumang sasakyan. Bumaba ang bintana at sumilay ang mukha ni Attorney Ovidio, may dalang makapal na folder at isang ngiti ng pag-asa. Binuksan ni Leora ang pinto ng sasakyan at umupo sa tabi ng matandang abogado. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang paningin ay nakapako sa daan na kanilang tatahakin. Saan tayo pupunta, Hija? Malumanay na tanong ni Attorney Ovidio, naghihintay ng kanyang unang utos mula sa tunay na tagapagmana ng imperyo. Tumingin si Leora sa labas ng bintana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nagtataglay ng talim ng isang espada. Sa bahay ko, sinundan ito ng malakas at umaatungal na tunog ng pag-arangkada ng makina ng sasakyan. Binabasag ang katahimikan ng kalye at mabilis na iniiwan ang nakaraan upang harapin ang mga demonyong nagdiriwang sa kanyang sariling palasyo. Namamayani ang matamis na amoy ng mamahaling tsaa at ang halakhakan ng mga matapobreng kababaihan sa loob ng malawak na sala ng Arandia Mansion. Nakaupo si Mirevna sa gitna ng kanyang mga amigas, suot ang mga diamanteng kumikinang sa ilalim ng malaking chandelier. Nagpapalitan sila ng mga papuri at malisyosong chismis, ipinagdiriwang ang tuluyang paglilinis sa pangalan ng pamilya mula sa umano'y maruming dugo ng kinakapatid na nagtaksil. Sa mga sandaling ito, ramdam ni Mirevna na siya na ang ganap na reyna ng palasyo. Ngunit ang kasayahang yon ay biglang naputol nang walang pasabing bumukas ang malalaking pintuang yari sa nara. Pumasok ang malakas na ihip ng hangin na nagpatahimik sa buong bulwagan. Nakatayo sa bukana ng pinto si Leora. Suot niya ang isang simpleng puting damit na walang anumang palamuti. Isang malaking kaibahan sa magarbo at makukulay na kasuotan ng mga panauhin. Ngunit wala na ang nakukubang balikat. Wala na ang mga matang nakayuko na laging humihingi ng awa. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag, at ang kanyang paningin ay kasing talim ng isang patalim na handang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Bawat hakbang niya palapit sa sentro ng sala ay may dalang bigat ng isang tunay na may-ari ng tahanan. Napatayo si Sabina mula sa pagkakaupo sa malambot na sofa. Nanlaki ang mga mata nitong may makapal na makeup at isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa mo rito? Paano nakalabas ang magnanakaw na yan? Pumula ang mukha ni Mirevna sa matinding galit at pagkapahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Mabilis siyang humakbang palapit kay Leora. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, idinidikta ng kanyang nakasanayang kapangyarihan na bigyan muli ng masakit na leksyon ng dalaga. Handa na siyang magpakawala ng isang sampal na magpapabagsak kay Leora sa sahig tulad ng ginawa niya ilang gabi na ang nakalipas. Ngunit bago pa man lumapat ang palad ng madrasta sa kanyang pisngi, mabilis at matigas na sinalo ni Leora ang kamay nito sa ere.
Nanlaki ang mga mata ni Mirevna sa gulat. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso, ngunit mahigpit ang naging hawak ni Liora. Pinilipit ng dalaga ng bahagya ang pulso ng madrasta, sapat lamang upang mapadaing ito sa sakit. Matapang at walang kakurap-kurap na tinitigan ni Liora, ang mga matang dati ay kinatatakutan niya. Huwag mo na akong hahawakan gamit ang marurumi mong kamay sa loob ng pamamahay ko. Malamig, madiin, at walang awang utos ni Liora. Binitawan ni Liora ang kamay ni Mirevna na tila nandidiri sa pagkakadikit dito. Napaatras ang madrasta sa sobrang panginginig ng boses at mga daliri ni Mirevna dahil sa takot at labis na pagkabigla sa pagbabago ng dalaga. Tuluyang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak ang porselanang tasa ng tsa. Ang pagbagsak ng mamahaling baso sa marmol na sahig at ang pagkalat ng mainit na tsa sa paanan ni Mirevna ay nag-iwan ng lamat sa perpektong ilusyon ng kanyang kapangyarihan. Wala ni isa sa mga bisita ang nakapagsalita. Mula sa itaas ng malaking hagdanan, nagmamadaling bumaba si Don Solferino. Magulo ang kanyang buhok at halatang puyat. Napatigil siya sa gitna ng hagdan nang makita ang anak na inakala niyang tuluyan na niyang naitapon sa madilim na kulungan. Liora, paano? Bulong ng matanda, hindi makapaniwala. Habang nagaganap ang komprontasyon sa hindi kalayuan, malapit sa hamba ng pinto ng kusina, palihim na nagmamasid si Branox. Sa halip na mag-alala sa pagbabalik ng taong sinira nila, isang nakakakilabot at tagong ng ngiti ang nakaguhit sa mga labi ng tiyuhin. Bakit tila nagagalak pa ang lalaki sa pagbabalik ng dalaga? Anong madilim na plano ang tumatakbo sa isip ng kapatid ni Mirevna? Pilit na binawi ni Mirevna ang kanyang nawalang lakas ng loob. Itinaas niya ang kanyang baba at galit na dinuro si Liora. Baliw ka na ba, Liora? Anong pamamahay mo? Huwag kang mag-ilusyon. Nakikitira ka lang dito. Ang titulong hawak ko ay nakapangalan sa tatay mo. At bilang asawa niya, ako ang may karapatan sa bahay na ito. Mula sa likuran ni Liora, tahimik na humakbang pasulong si Attorney Ovidio. Inilabas ng matandang abogado ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Tiningnan niya ng diretso ang nagpupuyos na madrasta. Doon po kayo nagkakamali, senyora. Malumanay, ngunit nakamamatay na tugon ng abogado. Ang dahan-dahang pagbukas ng matigas na pabalat ng folder ay tila paghugot ng isang patalim na handang tumapos sa paghahari-harian ng mga huwad. Walang pag-aatubiling naglakad si Attorney Ovidio patungo sa malaking telebisyon na nakasabit sa gitna ng marangyang sala. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit at itim na pendrive na iningatan niya ng maraming taon. Dahan-dahan niya itong ipinasok sa likuran ng aparato. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila hinihigop ang hininga ng bawat taong naroroon. Walang sino man ang nagtangkang magsalita. Nagliwanag ang malapad na screen. Pagkaraan ng ilang saglit, lumitaw ang isang imahe na nagpayanig sa buong pagkatao ni Don Solferino. Si Celestina, ang kanyang yumaong asawa. Nakaupo ito sa isang silya, maputla ang muka, at halatang pilit na nilalabanan ang panghihina ng katawan dahil sa sakit. Ngunit sa kabila ng pisikal na karamdaman, nanatiling matapang at puno ng dangal ang kanyang mga mata. Solferino, panimula ni Celestina sa video. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin na tumagos hanggang sa pinakasulok ng bulwagan. Minahal kita ng buong tapat. Ngunit kahit noon pa man, alam kong masyado kang mahina para protektahan ang kaisa-isa nating anak laban sa mga buwitring na kapaligid sa atin. Alam kong darating ang araw na mas pipiliin mo ang iyong bulag na pagpapahalaga sa pangalan ng iyong pamilya kaysa sa kapakanan ni Liora. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Don Solferino. Unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa babaeng kailanman ay hindi niya nagawang ipaglaban. Nagpatuloy ang mensahe mula sa nakaraan. Ipinaliwanag ni Celestina ang bawat detalye ng kanyang trust fund.
Malinaw niyang isinaad na ang lahat ng yaman ng Aranya ay hindi pag-aari ng kanyang asawa, kundi nakapangalan lamang kay Leora. Humarap si Attorney Ovidio sa mga naguguluhang bisita at sa nanginginig na si Mirevna. Gaya ng narinig ninyo, si Don Solferino ay isa lamang tagapamahala. Ngunit may isang nakatagong kondisyon ang senyora, ang tinatawag nating Red Alert Clause. Sakaling alisan ng kalayaan, saktan o ipahiya si Leora sa loob ng pamamahay na ito, ang kapangyarihan ni Don Solferino bilang tagapamahala ay automatikong mababawi at ang buong kontrol ay mapupunta agad kay Leora. Nanlaki ang mga mata ni Mirevna habang unti-unting namutla ang kanyang mukha. Tila biglang nawala ang lahat ng dugo sa kanyang katawan nang maunawaan niyang ang mismong pagpapakulong niya kay Leora ang sumira sa sarili niyang daan patungo sa kayamanan. Para patunayan ang panloloko ninyo, malamig na pagpapatuloy ng abogado habang nagpapalit ng file sa screen. Narito ang CCTV footage mula sa library noong gabing inaresto si Leora. Lumbas sa screen ang malinaw na video kung saan palihim na inilalagay ni Branox ang antigong relos sa loob ng bag ni Leora. Namutla si Branox, nagtindigan ang mga balahibo sa kanyang batok. Isang malaking katanungan ang tumakbo sa kanyang isip. Paano nakuha ni Timo ang footage na ito, gayong siya mismo ang sumira sa memory card ng security room noong gabing iyon? Hindi na naghintay ng kasagutan si Branox. Sa matinding pag-aaligaga, dahan-dahan siyang umatras papunta sa direksyon ng kusina upang tumakas. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, 3 unipormadong pulis ang mabilis na humarang sa kanyang dadaanan. Sila ang mga alagad ng batas na kasabay ni Leora at ng abogado na dumating. Walang nagawa si Branox kundi isuko ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang malamig na paglapat ng bakal na posas sa kanyang mga pulso ay nagsilbing hudyat ng katapusan ng kanyang kasakiman. Sa gitna ng sala, hindi na kinaya ni Don Solferino ang bigat ng kanyang konsensya. Bumagsak ang matanda sa kanyang mga tuhod, umiiyak na parang isang batang nawawala. Ang kanyang mga hagulgol ay pumuno sa silid, isang pighati ng taong natanto, na inialay niya ang sariling anak sa mga demonyo, kapalit ng walang kwentang dangal. Dahan-dahang naglakad si Leora patungo sa telebisyon. Bago tuluyang matapos ang video, nag-iwan ng isang matamis at mapagmahal na ngiti ang kanyang ina. Itinaas ni Leora ang kanyang nanginginig na kamay at banayad na hinaplos ang malamig na screen kung nasaan ang mukha ni Celestina. Hindi na siya nag-iisa. Sa buong panahong inakala niyang tinalikuran siya ng mundo, ang pagmamahal ng kanyang ina ay tahimik na nakabantay, naghihintay ng tamang oras upang iligtas siya. Pinunasan ni Leora ang natitirang patak ng luha sa kanyang pisngi. Nang humarap siya, wala nang bahid ng kahinaan sa kanyang tindig. Binalingan niya si Mirevna na ngayon ay nanginginig sa takot, ang kayabangan ay tuluyan ng natunaw. Tapos na ba? Malamig na tanong ni Leora, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kaluluwa ng madrasta. Humakbang siya papalapit dito. Ang bawat yabag ay tila pag-ukit ng hatol. Hindi pa tayo tapos, Mirevna. Gumuho ang lahat ng pagpapanggap. Nagsimulang humagulgol si Mirevna, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding takot na mawala ang karangyaan na matagal niyang ninakaw. Sa harap ng kanyang mga bisitang dati, ay sumasamba sa kanya, lumuhod siya, at sinubukan muling gamitin ang lumang lason na matagal nang tumalab kay Leora. Pilit niyang inabot ang laylayan ng puting damit ng dalaga. Leora, anak, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Mirevna habang patuloy sa pag-agos ang mga luha nitong sumira sa kanyang makapal na make-up. Huwag mo namang gawin sa amin ito. Pinakain kita. Ako ang nag-alaga sa iyo noong namatay ang nanay mo. Kahit papano ay may pinagsamahan tayo. Wala ka bang utang na loob? Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi na makasugat. Tiningnan lamang siya ni Leora mula sa itaas. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo.
Walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Hindi mo ako pinalaki, Mirevna. Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Leora. Bawat salita ay bumabaon sa kaluluwa ng madrasta. Ginawa mo akong katulong sa sarili kong bahay. Tinapakan mo ako araw-araw para lang maramdaman mong mas angat ka. Para lang pagtakpan ang katotohanan hanggang ngayon, insecure ka pa rin sa nanay ko. At ang utang na loob na isinusumbat mo. Matagal ko nang nabayaran iyon gamit ang mga luha at dugo ko. Yumuko si Leora at dahan-dahang inabot ang likuran ng leeg ni Mirevna. Ang malamig na pagkalas ng kawit ng diamanteng kwintas ay naghudyat ng pagbawi sa mga ninakaw na alaala. Maingat na inalis ni Leora ang kumikinang na alahas mula sa leeg ng madrasta. Ito ang kwintas na paboritong suotin ng kanyang inang si Celestina, isang bagay na kailanman ay hindi na bagay sa isang magnanakaw. Hindi sa'yo ito, bulong ni Leora, hawak ng mahigpit ang kwintas sa kanyang palad. Pagkatapos ay tumayo si Leora ng tuwid at binalingan ang mga gwardya ng mansyon na kanina pa nakatayo sa gilid. Dahil batid ng mga tauhan, kung sino na ang tunay na nagmamay-ari ng bahay, lahat sila ay nakahanda sa anumang iuutos ng bagong senyora. Ilabas niyo ang mga gamit nila. Ngayon din, walang agat-agat na utos ni Leora. Huwag ninyong hahayaang may madala silang kahit 1 sentimo mula sa bahay na ito. Mabilis na kumilos ang mga tauhan. Umalingaw-ngaw ang pagkalampag ng mabibigat na maleta at ang pag-itsa ng mga mamahaling kahon mula sa itaas ng hagdan, pababa sa sala. Nagwala si Sabina nang makitang walang awang inihahagis ng mga gwardya. Palabas ng malaking pinto ang kanyang mga designer na bag at limitadong sapatos. Tumakbo ang dalaga upang agawin ang kanyang mga gamit. Ngunit mahigpit siyang hinawakan ng mga tauhan upang ilabas. Ano ba? Bitawan niyo ako. Mga hampas lupa kayo. Hindi niyo ba alam kung magkano ang mga yan? Matinis na pag-atungal ni Sabina, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang mukha ay namumula sa matinding galit at hiya. Ngunit walang nakinig sa kanyang pag-iinarte. Kinaladkad siya ng mga gwardya palabas ng mansyon kasunod ng kanyang ina na patuloy na nagmamakaawa. Sa gilid ng sala, tahimik na nakaupo ang mga amigas ni Mirevna. Walang nagtangkang tumulong. Sa halip, nagsimula silang magbulungan. Ang mga mapanuring tingin ay nakapako sa kahihiyang sinasapit ng babaeng kanina lamang ay nagmamayabang sa kanila. Ang lipunang inaasahan ni Mirevna na magtatanggol sa kanya ay siya ring lipunang unang tatawa sa kanyang pagbagsak. Inihagis ng mga gwardya ang mga huling maleta sa labas ng malaking gate ng subdivision. Nagkanda pa sina Mirevna at Sabina sa maruming kalsada. Wala silang dalang pera, walang sasakyan, at higit sa lahat, wala ng kapangyarihan. Tumayo si Manang Dalisay sa bukana ng gate. Tinitigan niya ng malalim ang dating senyora na nagpahirap sa kanila ng maraming taon. Isang matamis na ngiti ng kalayaan ang sumilay sa labi ng matandang katulong. Walang sinabing salita si Manang Dalisay. Sa tulong ng kanyang mga kamay na pinatigas ng pagtatrabaho, itinulak niya ang mabigat at naglalakihang bakal na pinto ng gate. Ang paglapat ng mga bakal at ang lagitik ng malaking kandado ay nagsilbing pinal na hatol sa pagpapatalsik sa mga huwad na reyna. Naiwan sina Mirevna at Sabina na nakaupo sa tabi ng basurahan, umiiyak habang pinagtitinginan ng mga dumadaang sasakyan. Sa loob ng mansyon, humupa ang gulo, ngunit naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Unti-unting nagpaalam ang mga bisita na kayuko at nahihiyang dumaan sa harap ni Leora. Nang tuluyang mawalan ng tao ang bulwagan, doon lamang ibinaling ni Leora ang kanyang buong atensyon sa isang kanto ng silid. Nakatayo doon si Don Solferino. Nakasandal ang matanda sa malamig na pader. Ang mga balikat ay nakayuko at ang mga mata ay nakapako sa sahig. Hindi niya magawang salubungin ang paningin ng kanyang anak. Ang haligi ng tahanan ay naging isang marupok na sanga na tuluyang nabali ng sarili nitong kahinaan. Nagsimulang humakbang si Leora.
Ang mabigat na paglapat ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila pagbilang ng mga natitirang sandali ng kanilang huwad na relasyon. Huminto siya sa mismong harapan ng matanda. At ikaw, panimula ni Leora, ang boses ay tahimik, ngunit nagdadala ng bigat ng 1,000 bagyo. Ang malawak na bulwagan ng Aranja Mansion ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Matapos ang bagyo ng mga pagbubunyag at ang sapilitang pagpapalayas sa mga huwad na may-ari, ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin na tila naglilinis sa mga kasinungalingang matagal nang namugad sa bawat sulok ng palasyo. Nakatayo si Don Solferino sa gitna ng sala, lunod sa sarili niyang kahinaan. Wala na ang kanyang mga panauhing laging pumupuri sa kanyang pangalan. Wala na ang asawang nagmamanipula sa kanyang isipan. Naiwan siyang mag-isa, kasama ang katotohanang siya ang pinakaduwag na lalaki sa buong mundo. Mula sa pasilyo, tahimik na naglakad palapit si Manang Dalisay. Wala na ang bahid ng takot sa mukha ng matandang katulong. Sa kanyang mga kamay ay bitbit niya ang isang lumang kahon ng sapatos na nababalot ng alikabok at kalungkutan. Huminto siya sa harapan ng dating amo at walang salitang inilapag ang kahon sa ibabaw ng kalapit na mesa. Matagal na po itong itinago ni Senyora Mirevna sa inyo, Senyor. Malumanay ngunit may diing wika ni Manang Dalisay. Mga bagay na pilit niyang ibinaon para tuluyan kayong mapalayo sa inyong kaisa-isang anak. Siguro po, panahon na para makita ninyo kung ano ang totoong sinayang ninyo habang abala kayo sa pagprotekta sa inyong dangal. Pagkatapos magsalita, tahimik na tumalikod ang matanda at iniwan si Don Solferino. Nanginginig ang mga kamay ng matandang lalaki nang abutin niya ang takip ng kahon. Dahan-dahan niya itong inangat. Bumungad sa kanya ang mga makukulay na papel, mga lumang notebook, at mga sobrang hindi man lang nabuksan. Kumuha siya ng isang papel. Isa itong simpleng guhit ng isang batang babae na nakahawak sa kamay ng isang lalaking nakasuot ng kurbata. Sa ibaba nito, nakasulat ang mga inosenteng salita. Happy Father's Day, Papa. Sana umuwi ka ng maaga. Kumuha pa siya ng iba. Mga liham ng pagmamakaawa para sa kaunting oras. Papa, nakuha ko po ang unang karangalan sa klase. Sana nandito ka. Papa, bakit ayaw po akong isabay ni Tita Mirevna sa hapagkainan? Bawat pahina ay isang matalim na balisong na umuukit sa kanyang dibdib. Sa buong panahong inakala niyang nagre-rebelde at nagpapalayo si Leora, ang totoo ay palagi itong kumakatok sa pintuan ng kanyang puso. Pinigilan lamang ito ng mga pader na itinayo ni Mirevna, mga pader na pinabayaan niyang tumaas dahil sa kanyang katamaran at kawalan ng pakialam. Ngunit ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Don Solferino ay ang bagay na nakahimlay sa pinakailalim ng kahon, ang mumurahing relos na may basag na salamin, ang mismong relos na binili ni Leora mula sa kanyang kakarampot na ipon, ang regalong naapakan ni Sabina noong gabing itakwil niya ang kanyang anak. Pinulot pala ito ni Manang Dalisay at itinago. Kinuha ni Don Solferino ang basag na relos. Dahan-dahan niya itong inilapit sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang magaspang at murang balat nito. Sa mga oras na yon, napagtanto niya na ang pinakamahalagang pamana ay hindi ang antigong gintong relos na nagkakahalaga ng milyon na ipinaglaban niya, kundi ang inosente at dalisay na pagmamahal ng kanyang anak na siya mismo ang dumurog at itinapon sa putikan. Niyakap ng matandang Don ang sirang relos sa kanyang dibdib. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Ang mga luhang matagal niyang pinigil upang mapanatili ang imahe ng isang matapang at makapangyarihang lalaki ay tuluyan ng umagos. Humagulgol siya. Isang iyak ng matinding panghihinayang na hindi na kayang ibalik ng anumang yaman sa mundo. Dala ang nag-aalab na pagsisisi, nagmadali siyang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at lumalabo ang kanyang paningin dahil sa luha
Ngunit pinilit niyang tumakbo paakyat sa malaking hagdanan. Umaasa siyang may natitira pang kapatawaran. Kailangan niyang yakapin ang kanyang anak. Kailangan niyang sabihin na babawi siya, na isusuko niya ang lahat ng kanyang dangal para lamang mabalik ang pamilyang sinira niya. Nang buksan niya ang pinto ng lumang kwarto ni Leora, bumungad sa kanya ang isang eksenang pumutol sa natitira niyang hininga. Nakatayo si Leora sa tabi ng higaan. Wala nang bakas ng luha sa mga mata nito. Tahimik at kalmado niyang isinisilid ang kanyang mga huling damit sa loob ng isang maleta. Pilit na humakbang si Don Solferino papasok ng kwarto. Leora, anak! Basag at paos na tawag ng matanda. Hindi lumingon si Leora. Patuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Ibinaba ng dalaga ang takip ng kanyang bagahe. Ang mabilis at tuloy-tuloy na paghila niya sa bakal na siper ng maleta ay lumikha ng isang malamig at matalim na tunog. Tila isang kutsilyong tuluyang humihiwa sa huling manipis na ugnayan nilang mag-ama. Tuluyang nanghina ang mga binti ni Don Solferino. Lumuhod ang makapangyarihang Don sa mismong harapan ng kanyang anak. Wala nang natirang pride, wala nang naiwang kayabangan. Ang haligi ng Arandia ay naging isang kaawa-awang bata na nakayuko sa sahig. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Leora. Umiiyak ng walang patid habang tumitingala sa mga mata nitong walang emosyon. Patawarin mo si Papa, anak. Pagmamakaawa ng matanda sa gitna ng kanyang mga hikbi, ang boses ay puno ng desperasyon. Nagkamali ako. Naging bulag ako at duwag. Parang awa mo na. Leora, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong iwan. Tinitigan ni Leora ang amang nakaluhod sa kanyang paanan. Sa mahabang panahon, ito ang eksenang lihim na pinapangarap ng kanyang musmos na puso. Ang makitang umiiyak ang kanyang ama, nagsisisi at pilit siyang ipinaglalaban. Ngunit ngayon, habang nangyayari ito sa kanyang mismong harapan, wala siyang maramdamang galit. Wala ring tuwa. Tanging isang malawak at malamig na kawalan ang namamayani sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal na matagal niyang inasam ay dumating sa panahong hindi na niya ito kailangan. Tumayo ka na dyan, Papa. Malumanay ngunit walang emosyong wika ni Leora. Patuloy na umiling ang matanda. Humihigpit ang pagkapit sa laylayan ng damit ng anak. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Babawi ako, anak. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hindi ko naibigay. Dahan-dahang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Leora. Napatawad na kita pa. Matagal na. Dahil hindi ko kayang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Gusto kong maging malaya at hindi mangyayari iyon kung patuloy kitang kamumuhian. Uminang ang mukha ni Don Solferino. Isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa kanyang mga luhang mata habang nakatingala. Kung ganoon, dito ka na. Aayusin natin ito. Tayong dalawa na lang. Ngunit umiling si Leora. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tahimik at matatag. Pinatawad kita, pero hindi ibig sabihin na mananatili ako. Kailangan kita. Noong gabing lagyan nila ako ng posas pa. Humingi ako ng tulong sa iyo. Nagmakaawa, pero mas pinili mong protektahan ang pangalan mo. Tinalikuran mo ako dahil sa hiya. Ngayon, paano ako mananatili sa isang bahay kung saan ang mismong haligi ay handang gumuho at ibagsak ako para lang sa sasabihin ng ibang tao? Sinubukan pang magsalita ng matanda upang magpaliwanag, ngunit nawalan na ito ng lakas. Wala siyang maikatuwiran dahil alam niyang bawat salita ng anak ay katotohanan. Binalingan ni Leora si Attorney Ovidio na tahimik na nakatayo sa pasilyo, magalang na nagmamasid sa huling pag-uusap ng mag-ama. Attorney, inaatas ko sa inyo ang buong pamamahala ng kumpanya at ng trust fund. Kayo na ang bahala sa lahat ng desisyon sa negosyo at ang bahay na ito. Ibinalik ni Leora ang tingin sa kanyang ama na ngayon ay nakayuko at patuloy na lumuluha. Iniiwan ko na ito sa inyo pa.
Iyon na ang mansyon. Dahil ito lang naman ang palaging mahalaga sa iyo, ang pangalan ng Arandia at ang karangyaan ng pamilyang ito. Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo, pero mula sa araw na ito, wala ka ng anak. Gumuho ang mundo ni Don Solferino. Muling umalingaw-ngaw ang kanyang matinding paghagulgol. Pilit niyang hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ni Leora, nagmamakaawang huwag siyang iwan sa malaking palasyo na ngayon ay tila naging isang malawak at malamig na puntod para sa kanyang pagkakamali. Dahan-dahan at puno ng paninindigan, inalis ni Leora ang kanyang mga daliri mula sa mahigpit at nanginginig na pagkakahawak ng kanyang ama. Hindi niya ito ginawa ng marahas. Banayad lamang niyang inilayo ang kanyang kamay, isang tahimik na pagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng utang na loob at maling tungkulin na matagal nang sumasakal sa kanya. Ito na ang huling ugnayan nila. Kinuha niya ang hawakan ng kanyang maleta at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto kahit patuloy na sumisigaw ang kanyang ama ng mga paghingi ng tawad sa likuran niya. Bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay isang hakbang patungo sa pagbabalik ng kanyang sariling halaga. Iniwan niya ang lalaking lumikha sa kanya upang buuin ang babaeng nararapat para sa kanyang sarili. Paglabas niya ng malaking gate, isang taxi na ang naghihintay na ipinatawag ni Attorney Ovidio. Pumasok si Leora sa likurang upuan. Ang dibdib ay magaan at payapa. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag na walang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Habang nagsisimulang umandar ang sasakyan, papalayo sa buhay na kanyang tinalikuran, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang maikling mensahe ang pumasok. Mula ito kay Calista. Handa na ang lugar, Leora. Hinihintay ka na namin. Isang tunay at mapayapang ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Ibinaba niya ang telepono at ibinaling ang kanyang tingin sa bintana. Sinalubong ang mainit at nagbibigay buhay na sinag ng araw na nagsisimulang pumasok at yumakap sa kanyang mukha. 1 taon na ang nakalipas. Ang banayad na pagdampi ng hangin mula sa dalampasigan ay nagdala ng amoy ng asin at isang dalisay na pag-asa. Sa isang lumang bahay na gawa sa bato at matibay na kahoy na nakaharap sa malawak na karagatan, isang kahoy na karatula ang maingat na nakasabit. Nakaukit doon ang pangalan ng bagong kabanata ng kanyang buhay, Celestina Foundation. Sa loob ng maaliwalas na kabahayan, punong-puno ng halakhak at kwentuhan ang paligid. Nakaupo si Leora sa gitna ng mga kababaihan. Tinuturuan silang maghabi at gumawa ng mga sining mula sa mga lumang tela at kabibe. Ang mga babaeng ito ay mga biktima rin ng pang-aabuso, mga inang tinalikuran ng mundo, at mga anak na pinutulan ng pakpak. Ngunit sa ilalim ng bubong na ito, silang lahat ay malaya. Sa di kalayuan, nakaupo sa isang tumba-tumba si Nanay Charing, masayang humihigop ng mainit na kape habang nagmamasid. Si Calista naman ay abala sa pag-aayos ng mga kahon ng mga donasyon, may panatag ng ngiti sa kanyang mga labi. Sila ang naging bagong pamilya ni Leora, isang pamilyang pinagbuklod hindi ng iisang dugo, kundi ng iisang layuning bumangon mula sa dilim. Habang nagpapahinga ang lahat, ibinahagi ni Calista ang isang balitang nakita niya mula sa kanyang pagluwas sa bayan. Ikinuwento niya ang kinahinatnan ng mga taong minsang naghahari-harian. Si Mirevna, na dati ay balot ng diamante at kayabangan, ay nakita raw sa isang maliit at maruming peryahan. Puno ng dumi ang damit, sumisigaw at nakikipag-away sa mga naglalaro ng sugal dahil natalo ang kanyang huling barya. Si Sabina ay iniwan ng kanyang mayamang asawa dahil sa baon na utang at ngayon ay nagtatago mula sa mga naniningil. At sa malaking palasyo ng Arandia, ikinuwento rin ni Calista na nanatiling bukas ang malaking gate nito araw-araw. Si Don Solferino ay palaging nakaupo sa hardin
sa ilalim ng puno ng kamuning. Mag-isa, walang kausap, at patuloy na nakatingin sa daan, naghihintay sa anak na kailanman ay hindi na babalik. Ang kanyang yaman at dangal na pilit niyang pinrotektahan ay siya ring naging malamig niyang rehas hanggang sa kanyang huling hininga. Nakinig lamang si Leora. Walang tuwa sa kanyang dibdib sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, ngunit wala ring awa. Ang naramdaman lamang niya ay isang malawak at payapang pagtanggap na ang bawat isa ay umaani ng sarili nilang itinanim. Tumayo si Leora at naglakad patungo sa balkonahe na nakaharap sa lumulubog na araw. Napatawad na ba niya sila? Oo, ngunit ang pagpapatawad na ginawa niya ay hindi para linisin ang kanilang mga kasalanan, kundi para linisin ang kanyang sariling puso mula sa lason ng galit. Nahanap na ba niya ang kanyang kapayapaan? Buong-buo. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang naging paglalakbay. Hindi lahat ng pamilya ay nakadugtong sa dugo, at ang pinakadalisay na paghihiganti sa mga taong sumira sa iyo ay ang mamuhay ng masaya, totoo, at malaya mula sa kanilang mga anino. Hindi mo kailangang maging masama para talunin ang kasamaan, kailangan mo lang piliin ang sarili mo. Pumitas siya ng isang maliit at mabangong bulaklak ng kamuning mula sa halamang itinanim niya sa isang paso sa gilid ng bintana. Inilapit niya ito sa kanyang ilong. Ninanamnam ang halimuyak ng alaala ng kanyang ina. Tumingala si Leora sa kulay kahel na kalangitan. Ang mga sugat ng kahapon ay naging mga peklat na lamang na nagpapatunay ng kanyang katapangan. Siya ay isang binhing ibinaon sa putik. Ngunit sa halip na mamatay, siya ay sumibol at namulaklak. Sa huli, ang hardin na minsan ay inagaw sa kanya ay muli niyang naitanim sa kanyang sariling puso. Isang hardin na kailanman ay hindi na matatapakan ng iba.